Thank you Lord dahil matapos nga 1 linggong pahinga ay wala na kaming influenza. Back to work na nga ako at back to hoy ko na rin ng mga bata. Pero syempre, bago tayo bumalik, kailangan natin bumili ng mga okashi para sa mga taong naabala natin. Hindi naman ako nagpasarap na nag-absent ako, pero isa na rin to sa mga nakagisnan kong gawin kada mag-absent ako. Maaga nga ako nagayak para naman mamaya yung mga bata na lang ang asikasuhin ko. Ito talaga ang naging struggle ko simula nang na-admit si daddy dahil ako talaga sa lahat. Simula pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi hanggang sa susunod na kinabukasan, ako pa rin lahat. Kaya sobrang saludo talaga ako sa mga single parent dyan. Aba, hindi biro ang mag-alaga ng bata tapos ikaw pa magluluto, maglalaba, magpapaligo, maglilinis ng bahay, ikaw rin magtutupi lahat ng nilabhan mo, ikaw rin magsasalansan, ikaw lahat, pati yung mga kalat na iniwan mo pagbalik mo galing trabaho, ikaw pa rin yun. Hindi ko nga talaga alam kung paano ko kinakaya. Imagine, bukod doon nagtatrabaho din ako, tapos meron pang mga errand si daddy dahil nga naka-admit siya. Pero siguro pag naging nanay ka talaga, pag nakikita mong may kailangan kang gawin, parang automatic na lang din yung katawan mo nagre-respond sa mga kailangan mong matapos. Pag uwi nga namin ng bahay, wala nang patumpik-tumpik, nagluto na ako, tapos pinakain ko na rin yung mga bata. Pansin ko nga kay kuya na parang pagod na siya kasi hindi na nga sila natutulog ng tanghali dun sa Hoy ko N. Akala ko naman hihiga lang at magpapahinga, naglabas siya ng unan tapos mamaya-maya maglalabas din niya ng kumot. Hinahayaan ko lang siya kasi marami pa akong kailangan ayusin at ligpitin. Hindi ko naman to pwedeng basta ipagpabukas na lang dahil ito rin yung mga gagamitin nila bukas. At maya-maya nga lang pagtingin ko kay kuya, ayun, nakatulog na nga. Gusto talaga ni kuya pag matutulog na siya, tinatabihan siya. Pero siguro nakikita nga niya na marami pa akong ginagawa kaya siya na mismo yung nag-adjust. Ito rin talaga yung isa sa pinagpapasalamat ko kasi yung mga anak ko marunong silang makiramdam. Pero syempre minsan hindi pa rin natin maalis yung pagkabata nila, nagtatantrum sila pag may mga gusto sila na hindi nila nakukuha. Pero may mga ganitong times talaga na mabibilib ka na lang na sila talaga yung mismo nag-a-adjust kasi alam nilang marami pa akong kailangan tapusin. Kaya nung natapos ko na yung mga ginagawa ko, ayan, nakaligo na din ako niyan, pati si Shelly na paliguan ko na. Yon, doon ko na siya nilipat. Tingin ko naman malaki-laki na ang progress ni daddy kaya feeling ko mas mabilis siyang madi-discharge. Tapos nga malilipat na siya sa ospital namin kaya mas madadalaw na siya ng mga bata.